Ang parang semi-final namin na... Semi-final, ibig sabihin, Saturday, Sunday yung sumuko eh. So Saturday, doon na yung pinaka-final. So katarantaduhan po yung sinasabi na hinuli siya. Napakalinaw. Napakatarantaduhan ng kasinungalingan ng PNP na nahuli siya. Kasi may final na nausapan nung Sabado, di ba? So kasinungalingan na nahuli siya. Hinuli nga eh. Sinundo. Saan sinundo? Baka sa sa mga buildings o sa ilalim ng lupa. Diba? Tuloy natin. Nagmamagaling tong PNP. Magaling talaga. At talunan kayo. Ang kapulisan natin napakagaling. Diba? Sabi nyo, wala na si Kibuloy dyan. Pero sa anong sabi ng PNP, nandyan. Alam namin, may mga information kaming natatanggap. Nandyan si Kibuloy. Pinipilit nyo, wala pa rin. O sinong talunan? Sinong talunan? Kayo. Ba? Sabi ko sa inyo, ang kasinungalingan, mahirap pagtakpan yan. Yes! Mahirap talagang pagtakpan yung kasinungalingan kasi sabi nyo, ulitin ko, wala na dyan si Kibuloy pero nandyan pa rin. Hindi nyo napagtakpan at ayan, nahuli si Kibuloy. O sino yung sinungaling ngayon? Ang hirap pagtakpan ng kasinungalingan. Diba? Mabubuking lang kayo. Bobo mo. Pag balibaligtarin mo istorya, hindi mo matatakpan yan ng gayaan-gayaan lang. Hindi talaga. Kaya nga nahuli si Kibuloy. Sabi niyo wala dyan. Bakit nandyan? Diba? Sabi pa ni Kibuloy doon, noon, sabi niya ni Kibuloy, hindi ako magpapahuli ng buhay. Pero dahil na-corner na siya, ayun, nahuli ng buhay. Diba? O ba't buhay ka, Kibuloy? Buhay ka pa. Nahuli ka naman. Buhay na buhay. Basta talaga, hindi talaga ako magpahuli ng buhay. Boses nyo lang ang naririnig ko ngayon. Naririnig nyo ngayon. Yan yung mensahe ko sa mga Pilipino. Hindi na kami makatulog dito sa compound. May mga drone na naglipad-lipad yan sa taas. Grabe ka. Grabe na kayo. Mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino. Ba, napag-alaman namin? Biglang lumabas sa balita, Kibuloy, nahuli na. Nag-selfie pa sila nung lawyer niya. Buhay na buhay ah! Buhay po si Kibuloy. Niloloko lang po tayo. Naku po. Diba? Malabo yan, mga kaibigan. Basta kung ano yung totoo, doon tayo. Kasi magsisinungaling. Ganito kasi yan. Basta kung anong totoo, doon daw sila. Kasi nga, may kasabihan ng mga bayaderos, okay, pag nasa tama ka, palakpakan ka. Pag nasa mali ka, bayaran mo sila at papalakpakan ka pa rin. Yun ang mga bayaderos. O, diba? Sus Mariusip. Ay, salamat po sa 105 thumbs up natin dyan, ha. Aling pa kayo, nabubuking kayo tuloy. Kasi hindi pa pwedeng walang pipiyok at magsasabi ng katotohanan. Wala talaga. Babagsak talaga kayong lahat niyan. Kahit, alam mo, ito kahit anong pansabihin yung mabait si pastor, tumutulong si pastor, kalukuhan nyo yan. Diba? Kalukuhan nyo yan. Kasi unang-una, wala namang issue doon kung tumutulong siya eh. Diba? Walang issue doon. Ang issue dito, yung ginawa niyang kasalanan sa mga Pilipino. Oh. Diba? Yung kiyod-kiyod issue. O, alam nga naman pagtakpan nyo yung kiyod-kiyod issue. O, eto, may papasilip pa ako sa inyo. Itong tangan tatay na to, na pinagtatanggol si Kibuloy, ito, papasilip ko po sa inyo, Inutil to eh. Papakita ko sa inyo. Grabe yung gigil niya. Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Ito. Ayan Ayan. Ayan, yung tangang ano na to. Wait lang, ayusin natin.
Ito. Panoorin natin yung... Wait lang. Alam mo ba, Wala sa tuloy. bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay Wait lang. Wala eh. BBM! Batanggenyo ako! Ito Galit na galit ah. Galit ah. Batanggin nyo daw siya. At may sasabihin siya sa ating mahal na Pangulo. Sige. Shoutout po sa mga viewers natin dyan na Batanggenyo ha. Sige nga. Pakinggan nyo to. Shoutout sa mga Batanggenyo dyan. Pakinggan nyo to at tingnan natin kung agree ba kayo sa mga pinagsasabi ng abnormal na to. Isang putang inang tatay na tatanga-tanga na ang pag-aaral ng kanyang anak iniasa sa ibang tao. Shoutout po sa mga kaibigan nating ano dyan, Batanggenyo. Okay? Pakinggan nyo po ito at tingnan natin kung a-agree kayo dito o hindi. Okay? Sabi ko sa'yo, kundangang panis ka! Kundangang panis! Ano pa? Lumayas ka! May taga-sulsul sa gilid oh. Take note ha, may taga-sulsul sa gilid ha. Ano dyan? Kaya po ako naninindigan dito. Kung naalala nyo, nung June 10, yung batang babaeng iyak ng iyak, na nasipa sa mukha ng pulis. Anak ko po yun! Ay, anong pakialam namin? Utang ina mo kang tatay ka, napakagago mo, animal ka, hinayupa ka. May anak ka doon, ginawang human shield ni Kibuloy, hinayaan mo lang, putang ina mo kang tatay ka. Animal ka, wala kang silbi, tarantado. Anak mo pala yun. Tinawagan mo sana yung anak mo, anak, huwag kang humarang dyan. Lumayo ka sa kapulisan. Kasi gulo yan eh. Putang ina mo, anong ginawa mo sa anak mo? Hinayaan mo lang. Anak mo pala eh. Napakabobo mong tatay, sarap mong batukan kang animal ka. Humarang sa kapulisan. Nasaktan. Tapos ang sisisihin mo ang Pangulo, putang ina mo. Magkita nga tayo, babatukan kita. Baka hambalusin pa kita sa ulo. Diba? Sisisihin mo yung Pangulo? Tanga kang tatay eh. Tanga din yung anak mo, humarang pa dun. Diba? Huwag kayong harang-harang pag may operation yung ating mga kapulisan. Grabe tong tatay na to. Oh, grabe! May taga-sulsul. Oh, grabe! Ayun yung may taga-sulsul. Ang galing ano? Sino ba tong taga-sulsul na to? Sino ba to? Tong tao na to? Tapos itong uto-uto naman magsasalita. Diba? Magsasalita yan. Tingnan nyo. Paano nila sasabihin masamang tao si Pastor? 3 anak ko po, nasa Davao, lahat, si Pastor ang nagpaparal. Ay putang ina mo ka! Ayahay pala ang buhay nitong tatay na to. Ayahay ka pala kasi ang nagpapaaral sa anak mo, ibang tao. Porkit ba pinaaral yung anak mo, mabait na yan? Diba? O si Kibuloy yung nagpapaaral sa anak mo, mabait na ba yan sa paningin mo? Paano yung mga nabiktima ni Kibuloy? Utang ina mo ka. Ha? Paano yon? Quits na? Okay na? Tarantado ka, tatay ka. Dapat ikaw mismo ang nagpapaaral sa anak mo. Paano ka magiging proud yan kung ibang tao yung nagpapaaral? Tapos ikaw putang ina mo kang matanda ka, tingnan mo yung pagbumuka mo at tiyan mo, imbis na pampaaral mo sa anak mo yung ibibigay mo doon or isusuporta mo, pinang red horse mo, putang ina ka. Ha? Red horse ka ng red horse. Ayan tuloy, iba yung nagpaaral sa anak mo. Iba. Tinatrabaho pa yung anak mo.
Huwag kang ganyan. Gago ka, red horse ka ng red horse. Diba? Ako hindi ako papayag, kung ako tatay, hindi ako papayag na iba yung magpaaral sa anak ko. Yung iba nga dyan, tricycle driver, construction worker, pero napapagtapos nila ng pag-aaral yung kanilang mga anak. Pero ikaw, tingnan mo yung mukha mo. Lasing ka pa yata. May taga-sulsul pa sa gilid. Sabi nung taga-sulsul, ay grabe, grabe. Lalong tumaas yung amats. 3 anak. Si Kibuloy lahat daw yung nagpaaral, tapos mabait na si Kibuloy niyan sa paningin mo. Ha? Yun na yun. Ma'am Apple, shoutout po. Huwag ganun. Tatay ka, magpakatatay ka sa anak mo. Diba? Proud ka pa niyan, pinamigay mo sa mga kulto. Tarantado. Hindi ko alam kung magkano tong bayad dito. Ha? Kasi may may taga-sulsul eh. Yan po ang nagpapatunay kung ano po si Pastor Kibuloy. Pastor! Nasaan ka man? Nasa kulungan na. Una, nasa ilalim ng lupa. Tapos, lumabas sa ilalim ng lupa. Ayun, andun na sa kulungan. Huwag ka na magtanong kung nasaan ka man. Nasa kulungan. Bisitahin mo na lang. Puntahan mo doon sa Camp Crame. Andun yata sa Camp Crame. Pastor, nasaan ka man? Ha? Puntahan mo. Hanggang kamatayan, ipaglalaban ka namin. Oo. Madali lang magsalita hanggang kamatayan. Oo. Sa Davao, nagugulo na sa Davao. Nung mga nakaraang araw. Okay, nagkakagulo na. Tapos ikaw, nanonood ka lang ng TV sa bahay nyo habang tumutungga ng syuktong. Paano mo ipaglalaban ng patayan si Kibuloy niyan? Nagpapasarap ka sa bahay mo eh. Tungga ka lang ng tungga ng syuktong. Dapat pumunta kang Davao, nakipagpatayan ka doon. Hoy! Tarantado. Makikipagpatayan daw siya. Anong klaseng patayanan? Patayan sa, inuman? Baka patayan sa inuman. Ay, salamat po sa 160 thumbs up natin. Pasensya na kanina, nag-crash yung ating na-inlove yung ating OBS studio. Akala ko nga, pina-stop ni Kibuloy. Stop! Ay, di pala. Ito, tama itong sabi ni Ma'am Carsleya, sabi niya, hindi nga mapag-aral mga anak niya, makikipagpatayan pa. Totoo nga naman. Oo. Paano mo masasabing makikipagpatayan ka, yung anak mong 3, iba yung nagpapaaral? Si Kibuloy. Diba? Si Kibuloy lang naman. Kaya ito huwag niyong sasabihin mabait yung isang tao. Wag. Kasi tandaan po ninyo, sabi kasi niya, pinapaaral daw ni Kibuloy, so mabait daw si Kibuloy kasi nagpapaaral. Okay, tandaan po ninyo, okay, meron din pong tao dyan na nagsisimba, okay, nagsisimba yung tao na yan, pero paglabas niya sa simbahan, okay, anong ginagawa? Ng lalalaki, ng babae, di ba? Kasalanan yun. Huwag niyong sasabihin, porkit tumulong lang si Kibuloy dun sa anak mo, mabait na, hindi ganun. Hindi ganun. Hindi mo makikita yung, hindi mo pwedeng tingnan si Kibuloy na dahil tumutulong lang, mabait na, hindi ganun. Paano yung mga kinantot ni Kibuloy? Oh, paano yun? Hindi ko nga alam, pati yung anak mo, baka may something na yan, ha? Oo. At pagkabubong tatay ka, hindi mo man lang mabigyan ng advice yung anak mo. Kasi kung ako anak ko yun, tatawagan ko yung anak ko, nak. Huwag kang didikit dyan sa mga pulis, ha, kasi may baka magkagulo-gulo, magkabanggaan. Baka matamaan ka ng mga hawak nilang mga shield, mga batuta. Hayaan mo sila. Dapat ganun, bilang isang tatay, concern ka sa anak mo, bibigyan mo siya ng advice. Pero tanga kang tatay, bobo ka.
Ito po, tuloy natin tong kay Bayad Bay. Uusap at ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Okay, susunduin. May word na sundo. Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at Medyo nag-iingat siguro, mag-iingat siya. Sabi ha, hindi daw nasabi yung location kung asaan ha, si Pastor. Pero doon susunduin. O doon na makikipagkita. Tanong. Sige nga, tanong nga. Ano? Sige. Anong tanong? Sasagutin ko yan. Sige. Bobo ka eh. Alam kong bobo ka. Susunugin kita agad dito ngayon. Sa loob si Pastor Kibuloy, bakit siya susunduin? Wait lang, may ads pang 4 animal. different hacks that you can implement today to get more followers on Instagram without posting more. Wait lang ha. Susunduin. Nasa loob daw si Kibuloy, bakit siya susunduin? Ulitin natin. Kung nasa loob si Pastor Kibuloy, bakit siya susunduin? Di ba pagka sinundo ka, kasi ihahatid ka doon sa lugar na pagliliparan, which is nandun sa likod ng KOJC. So common sense, sinundo siya somewhere. Not sa loob. Alam naman, sinundo pa siya doon sa loob. Doon lang. Kayo, may mga anak kayo, di ba? Nag-aaral yung anak nyo. Nasa loob ng paaralan yung anak nyo. Di ba susunduin nyo? Or di kayo yung mga mister nyo, sinusundo nyo kung gusto nyo sunduin sa trabaho nila. Or kaya minsan pumapasok ka ng opisina kung saan nagtatrabaho yung mga mister niyo, mga misis ninyo, sinusundo nyo, nasa loob. Diba? Ang sundo kasi, pwede siyang sunduin sa labas, pwede rin sa loob. Ang tanga mo, Bayad Bay. Ang pagkaintindi mo pala sa sundo, ang pwede lang pala sunduin yung nasa labas lang. Pag nasa loob ka, hindi na pala sundo yun. Ang tanga mo. Oo. Tanga mo talaga, promise. Hindi ko alam kung bakit may ganyang nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Bawal ba yun? Bawal pala magsundo sa loob. Halimbawa, ako may misis ako doon. O sunduin ko muna yung misis ko sa loob ng kanyang opisina. Kasi maulan. Ayaw ko siya mag-commute. O, sa akin na lang sasakay. Susunduin ko sa loob. O di kayo, yung anak ko, susunduin ko sa school. Kailangan pasukin ko dun sa school niya kasi maulan eh. Nagdala akong payong eh. Para hindi mabasa. Oh. Ayun, tama din. Susunduin talaga kasi nagtago na parang daga. Nasa bunker sa ilalim ng lupa. Bayad Bay. Totoo, may bunker po. 'Di ba? May bunker. Sinundo ka. Kasi no choice ka na eh. Ganito kasi no choice ka na. Alam mong corner ka na. 'Di ba? So, may mga lawyer ka naman, bibigyan ka ng advice niyan ngayon. O pastor, sumuko ka na ha. Malapit ka nang mahuli, kaunti na lang, mahuhuli ka na. So, papalabasin natin ngayon na sumuko ka. Sumuko ka na para yun, yung maging sampal sa gobyerno na sumuko ka. Pero talagang ginawa talaga nila yung kasi no choice na po sila. Hindi na makakalabas si Kibuloy, isa lang yung daanan eh. 'Di ba? So yun yung ano nila. Para hindi sila mapahiya, papalabasin nilang sumuko. Ah. 'Di ba? Grabe yung strategy nilang bulok. Siguro yung mga miyembro nila kaya pa nilang paikot-ikutin, pero kasi tayo, 'di ba? Pinapagana po natin yung utak natin. Oo, pinapagana po natin ito. Ito si Bayad Bay, walang walang paninindigan yan kasi alam niyo noon. Oo, pinapaikot na lang yan, nilulukon niya na lang yung mga manunood niya dahil sa ganun, sa pera. Kasi noon po, ay grabe yung banat niyan kay kay Kibuloy. Kulto ka, sabi niya, kulto ka, wala kang silbi. Hindi ka dapat pinapaniwalaan. Yun yung sabi niya. Pero ngayon, tingnan mo, gano'ng makapuri. Kulang na lang, tsupain niya yung kanyang amo. Diba? Kulang na lang, ganun.
Na alam mo, bayad-bay nakakahiya. Kayong naniniwala dito, tanga. Wala kasing, ang hirap kasing paniwalaan ng tao na walang paninindigan. Diba? Eh nga, may kasabihan nga yung mga bayaderos eh. Pag nasa tama ka, palakpakan ka. Pero pag nasa mali ka, bayaran mo lang kami, papalakpakan ka pa rin namin. Ah. Tanga mo talaga, bayad-bay. Oh, bago na po ngayon ha. Binago na po. Buong mundo makinig kayo. Binago na po. Bawal na pong magsundo. Or hindi na pala matatawag na sundo pag nasa loob ka ng bahay. Hindi na pala sundo yun. Ang pwede lang pala, ang matatawag lang pala sundo, kapag ikaw ay nasa labas, yun yung sundo. Okay? Pag yung anak nyo nandun sa kaklase niya, dahil may ginagawa silang project, tapos pupuntahan ng tatay, hindi pala sundo yung tawag doon, kasi nasa loob ng bahay eh. Utang ina mo ka, bayad-bay, napakabobo mo. Diba? Ano kayo dyan? Pabubuhan kayo? Grabe, tanga. Tumawid ka na lang. Ba't pa kailangang sunduin dyan? O kung nandiyan ka. Kasi remember, ang location ng aeroplano na pagsasakay niya, halos nandun din. Nasa likod lang ng KOJC. So, ibig sabihin po nun, doon din ang daan nun. So, ba't ka susunduin kung nandun ka din? Tama, mali. Pati ikaw sa mga tanong mo, bayad-bay, nalilito ka sa mga tanong mo. Kasi alam mo na yung tama eh. Ginugulo-gulo mo pa yung utak mo. Feeling, alam mo, pinapalabas niya na matalino siya, pero bobo. Alam mo, bayad-bay, ang tingin ko sa'yo, ano lang, feeling mo kasi matalino ka, pero wala. Yung katalinuhan mo, kabubuhan ko pa lang yan, bayad-bay. Kabubuhan ko pa lang yan. At saka, mantakin mo, lulusob ang sundalo doon sa loob. Ang dami-daming PNP. O di baka isipin pa ng PNP na nangingialam ang sundalo. Tama, mali. Di ba? So, ibig sabihin, talaga may pinanggalingan si Pastor. Malinaw sa malinaw. Meron talaga. Sa ilalim nga ng lupa. Kasama niya yung mga tae doon. Saan ba galing yung mga dumi? Eh, di ba sa ilalim ng lupa? Diba? So, yun po yung ating, ngayon. May tatanga-tanga talaga to si Bayad-Bay. Mamaya, may live din po tayo mamayang hapon, ito lang, gusto ko lang bigyan ng reaction eh, kasi tatanga-tanga eh. Pati yung interview ni Sarah kanina. So, pasensya na po kanina kasi naputol po yung ating live, okay? Update ko na nga tong OBS ko. Ay, salamat po sa mga nagpakulay dyan, kay Ma'am Carsley at sa isa pa kanina. Maraming salamat po. Siyempre, sa mga nanonood sa atin ngayon, nakasubaybay, maraming salamat po. Ayan.